Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay syempre huwag mong kakalimutan na mag-subscribe muna, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At syempre, maraming salamat na rin po sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. Huwag na huwag rin din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos upang maging aware din ng ibang tao sa kung anong nangyayari sa ating bansa. At kung mayroon ka naman pong opinion or di kaya hinaing, ang ating comment section po ay bukas para sa inyong mga saloobin. Laging tandaan, bilang residente ng bansang Pilipinas, ang ating opinion ay dapat marinig at mapakinggan. Ito na nga mga kaibigan, atin nang panoorin ang kabuuan ng video. Pati signal na. Oo, naghimagsik laban sa mga makaaping mga Espanyol. Ngayon po, wala na tayong mga dayuhan na nang-aapi. Mga kapwa Pilipino na po na naninilbihan sa mga dayuhan ang siyang naghaharing uri ngayon. Dahil gusto nilang protektahan ang nakaw nila sa taong bayan, nakipagkuntsabahan sa dayuhan para makihalubilo sa isang gera na wala namang kinalaman dahil lamang gusto nilang balik. Yung hilap na Shopee, si Spokes. Anyways, folks, yun nga, balikan ko lang kanina, no, yung mensahe. Merong mensahe na nirelease itong si Enrile na Chief Presidential Legal Counsel, pero I don't know kung talagang nagka-function siya, no, as a legal counsel ni Bangag. Ang sabi niya, Spokes, panawagan niya sa bayan, sabi niya, we have to keep our heads and our equanimity for the sake of our country's peace and order, so that we can move on as one people in one country under God. Let us, in the meantime, sublimate our individual personal desires, interest, and disgust for the common good of our people, so that the safety and progress of our country will not be jeopardized. The world is not stable at the moment. It is turbulent. Let us not add to it our divisiveness. Sa tingin mo, para kanino to? Para kay Bangag? Yan eh. Dahil ang problema naman lahat ang punot dulo ng ating mga problema ay dahil Bangag ang ating presidente, no? At syempre nandoon na 'yon na nagpabudol tayo at kami naman talaga ay lahat naman tayo, no, ay hindi lang humihingi ng patawad dahil tayo nagpabudol sa isang Bangag, no? Kung hindi tayo ay nagsisisi na at ngayon nga ay pinaninindigan ng ating karapatan nating taong bayan na magsisante na nakaupong presidente pag hindi na gumaganap sa kanyang katungkulan. 2 beses na po natin nagawa yan at yan po ay nasa loob na. Nakaukit na po yan sa saligang batas. Meron tayong karapatan na mag-people power laban sa walang silbing mga presidente. Yes, kaya naman talagang tuloy-tuloy ang ating pagmamonitor. I hope may makapasok na volunteer natin dyan sa EDSA. Pero yun na nga, ang mga nakakarating sa ating information, patuloy naman na dumarating yung mga tao, pero yun nga lang ay sinaharang. At I hope, saan pwedeng pumesto dyan, folks? Kapag hinarang nila ang mga tao, ano ang pwede nating gawin? Well, kung haharangan nila yung lugar na hindi nakakaabala sa traffic, saan pa pupunta ang tao kundi sa kalye? Yun na nga no? Since time immemorial, our roads are held in trust for the people to assemble for peaceful redress of grievances, no? So, mula nung panahon pa ng mga ninuno natin, ng mga kalye, ay para sa taong bayan, para sila yung at ilabas ang kanilang salooben laban sa gobyerno, no? So mas mabuti pa, payagan nyo na dahil nasa private road naman yung speak out natin nung 4 na araw na nakalipas na. Bakit pa nila pipigilan? Hindi nyo po mapipigilan ang dami ng tao na nais ng manindigan. Tapos na po yan.
At dahil nga po sa ating kasaysayan noong 1986 at nung kailan lamang na 2001, hindi nyo na po matatakot ang taong bayan dahil alam nila sila ang tunay na soberenya sa bansang Pilipinas. Sila ang tunay na boss. So hindi po sila titingala doon sa mga naghaharing uri. Yes. So spokes ang Huwad Committee ngayon at ang presidente, hindi tayo parang few days 2 days ago yata tayo magkasama. Hindi natin 'to napag-usapan at hindi ko natanong sa iyo. Pinigil, okay? Nagpakalat ng private text message. Etong si Bangag na pinipigilan daw niya etong mga kongresista na wag ituloy yung impeachment. Ano sa tingin mo ang drama nito? Ay, nako, drama lang talaga yan. No? Dahil alam naman natin kung anong gusto ng presidente masunod. Sinasabi lang niya para hindi masisi. Dahil alam niya na nagagalit ang taong bayan dyan sa Tuwad Committee na yan. No? So, dinidistansya niya ang sarili niya. Pero ang tunay na boss talaga ng mga kongresista sa ilalim ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez aka Tambaluslos ay ang presidente mismo. Siya'y umiiwas lang sa pula na akala naman niya magpapaloko tayo, no? Ang pasimuno ng lahat, kayo po, Mr. Bangag, President. At hindi po magpapalin lang sa inyo kahit anong sabihin ninyo. Ang tanging magkukumbinsi sa amin na wala kayong kinalaman dyan, kung tatanggalin nyo bilang speaker, Mr. Speaker, tambalin yung pinsan. Yan lang po ang pruweba na tunay na hindi kayo nasa likod ng gawain ng Kongreso ngayon. Yes, kaya naman talagang dapat umaksyon na ang bayan. Sana po, dahil ngayon ay holiday, pumunta na kayo sa EDSA. Kaya talaga namang ipagpatuloy ninyo ang inyong pag-ere ng inyong sentimiento. Dahil kung hindi nyo papayagan, kung hahayaan ninyo itong nangyayari sa ating bayan, kawawa talaga ang nangyayari sa inyo. Kaya nakakalungkot, lahat tayo ginigipit, ang presyo ng bilihin, ang taas, ano pa ba? Ano ba nakikita mo dito, Spokes, sa nangyayari sa atin? Number 1, tatagal pa ba ito si Bangag? At kung, let's say, magtuloy-tuloy, ano yung napipicture mo sa buhay ng Pilipino sa Pilipinas? Kaya nila pinipigilan ngayon ang pagdating ng tao dyan sa EDSA. Nakita nila kahapon na halos puno na natin talaga ang EDSA. Hindi nila akalain yan. Kasi linalait tayo ng mga supporters ni Bangag, ng mga dilawan, ng mga terorista na iraw lalabas ang taong bayan, pagod na raw ang taong bayan. Bakit ang dami lumabas kahapon? O sinasabi niya, Sansos, Maria Josep, saan naman tayo kukuha ng pera? Lahat ng pera, nandun nga kitang baluslos. At lahat naman ng confidential fund, nandun kay Presidente. No? Bilyon. Yes. Pero, kung meron tayong konting mga naibibigay sa mga nagpupunta dyan para sa pagkain at tubig, yan po galing sa mga OFWs. Yan yes. Awis at saka sa luha ng mga OFW na maski kakaunti na nga ang kita nila, nagpapadala pa dahil gusto nilang pambili ng pandesal, ng ensamada at ng tubig. No? So, opong well-funded yan. Tingin nyo ba, ganyan na wala man lang tayong stage, wala man lang tayong system. Wala po, no? Ang importante lang dyan, yung numero ng mga naninindigan. No? Kaya tinatakot tayo na wag na raw tayo pumunta sa EDSA. Pero yun nga, no? Dahil ordinaryong mamamayan din yung mga kapulisan, alam naman nila ang diferensya sa pagiging presidente ng dating presidenteng Duterte at ng presidente Bangag. No? Unang-una, tingnan natin ang kriminalidad. No? Ang Metro Manila ngayon, pangatlo sa pinakadelikadong syudad sa buong daigdig. Samantalang dati, napakapayapa natin. Ang ating ekonomiya ngayon, itong pinaka-palpak na ekonomiya. Samantalang nung panahon ng dating administrasyon, yan ang pinaka-promising na ekonomiya. Ang piso ngayon wala nang balor, 59 pesos na $1. Ano ba yan? Kaya naman pagdadala na ngayon ng kaunting kontribusyon ng mga OFW dahil lumaki ang kita nila dahil nga sumadsad na ang balor ng piso. No? So, dahil alam naman natin kung anong diferensya ng buhay sa ngayon at sa noon, siyempre maraming nagsasabi na baka dapat magkaroon na ng pagbabago na hindi po krimen yan. Ha? Dahil unang-una, yan po ay call ng soberenyang mamamayang Pilipino. Yes, kaya naman nag-comment si Norby Alpanta. Ako po at ang asawa ko on our way po going to EDSA. Spokes, magtatanggap muna tayo ng mga kababayan natin, OFW man, sa Pilipinas, na mga katanungan or sentimiento nila
para maiparinig natin sa ating, sa lahat ng mga manonood. Ayan, simulan natin si Giselle. Tawagin natin si Giselle. Ako on our way po. Going Hi, there. Giselle! Hello, Giselle. Sorry, sandali. Ayan. Okay, tawagin na natin si Giselle. Paki-off mo yung muna, yung bells ko, naririnig ko. Tawagin mo natin si Arn. Si Arn, okay. Arn, okay. Ayan, Hello po, Arn. mayong hapon, Madam Maharlika. Okay. And Spokes Harry, magandang hapon po. Yes, Arn, saan ka? Sa Cagayan de Oro po. Okay, kamusta ka dyan? Ano ang sentimiento ng mga taga Cagayan de Oro sa nangyayari ngayon sa ating bayan? Well, sa mga naririnig ko at nakikita ko, most of the people here are, against sa mga nangyayari ngayon dyan sa Maynila. And as a matter of fact, although hindi lahat, the sad thing about is that I felt sad because hindi lahat ng tao are it's not that they're not aware, but they're apathetic. Okay? Kasi I do live stream in my own Facebook profile. Paminsan-minsan, and they seem to say na kahit sino man namang presidente, ganun pa naman din eh. So that's one of the things that I would hear. And then there are some who would, bluntly oppose my views, which I don't mind. Kaya lang, you cannot just ignore yung, alam mo yun, yung parang injustice na nakikita mo sa TV, sa internet na parang, alam mo yun, and what I'm wanted is yung tao na mismo yung kumilos, like, magpahayag ng kanilang galit. Okay? Kasi, I've been observing the politics even the time of Duterte, and malaki talaga yung kaibahan ng pamumuno ni President Duterte at saka ni BBM. So, paano mo nasabi? Paano ko nasabi? Well, for one, during the time of Duterte, we feel safer here sa Cagayan de Oro. Malapit lang kami dito sa Marawi. If I can remember correctly, nung kasagsagan ng Marawi siege, nag-declare kagad si Duterte na martial law. But unlike sa mga haka-haka na mga dilawan nung wala dito, our martial law is that we feel safe. That's the obvious thing na nakikita namin during the time of Duterte. And then now, during BBM's time, like yung lugar namin dito, before walang masyadong drug addict, walang masyadong drug addict, no? Ngayon, nagsibalikan na. As a matter of fact, a few months back, may nangyaring parang bypass operation malapit dito sa amin. So, you can really tell na BBM doesn't really mind, or he doesn't care about what's going on. And as I've been saying sa mga posts ko, kasi I always express my views, even to the point that me and my wife would have an argument kasi nga I'm so expressive, especially on social media, about my political opinions. But of course, I don't mind because that's my opinion. Like, for example, yung bigas, of course, that's the number one thing. And then also yung warmongering ni Bangag. Diba? Yeah. Kasi, to tell you honestly, Miss Maharlika,
Cagayan de Oro has an EDCA site dito sa Lumbia. Malapit lang dito. So if, the war against China would happen, tayo yung aatakihin. Diba? Yung EDCA sites, I mean. So, kasi nakatago dito yung mga gamit ng US. As a matter of fact, earlier today, si Gibo Chidoro visited here in Cagayan de Oro to inspect yung mga yung mismong yung site, EDCA site dito sa Lumbia. So that's one thing that I'm so worried about, and the sad thing about it is that yung mga tao dito is parang na they don't want to get involved with it. Yan yung napansin ko kasi if they get involved, ano makukuha nila, di ba? What can they get out of it? They just want to go on with their lives and let it be. Di ba? But I thought that if people do not speak up, di ba? Who else will? So that's why I use my platform in social media para ipahayag ko yung anong nangyayari. Like for example, yung sa confidential funds. Not all people are aware of what happened, why Inday Sara was constantly harassed about the same thing, confidential funds. Hindi nila alam. They don't even know. And mainstream media didn't even they didn't even divulge it. So I feel that sa panahon ni Marcos parang wala na tayong, it's like the mainstream media are being controlled. Even social media is also being controlled. If I can recall, earlier this year, my Facebook account has been hacked twice. Despite the fact that I have, installed two-factor authentication para hindi talaga ma-hack yung account ko. And although I'm not really sure, but because of my hard stance on the vangag, the ngagpa, or whatever you call it. So parang nagurgur ka. Oh yeah. So sabi ko, okay, baka ginurgo yung account ko. So buti na lang na-recover ko after 1 week. So it's a good thing. But I suspect that there's someone na inutusan ni Lisa Panas na gurgurin yung mga account ko kasi nga my opinions are really sharp and diba? So anyway, yeah. And yun nga, I'm hoping that this uprising magtuloy-tuloy ito kasi pag once that the government or bangag will see that the people will not stop going on the streets. And as a matter of fact, dito sa Cagayan de Oro, parang may rally dito sa namin sa Freedom Park namin. So I haven't gotten any update yet. So I'm hoping that magtuloy-tuloy itong revolusyon, I would say. Siguro Arna, siguro let's correct that hindi natin ay pangarap na magkaroon ng kaguluhan. So we're just here dito at saka sa EDSA para magkaroon ng peaceful movement. Ayaw natin matulad yung sa Makabayad na nagpupukpukan sila kanina. So we're here, mga kababayan din sa EDSA para sa peaceful rally. With that, thank you so much sa iyong insight sa amin. Thank you, Arn. Thank you po, Ms. Pangalike. Bye-bye. Bye. Yes, folks. Anong sa tingin mo ang ating mga kababayan? Nagsasalta na. Mute ka, folks. Naka-mute ka. Oo, hindi. Go ahead. Napaka-importante nung sinabi mo, yung pagkakaiba natin sa Makabayan. Ang Makabayan, talagang ambisyon nila ay magpataya ng Pilipino lang sa kapwa Pilipino. Ayaw natin
natin, ng ating kasundaluhan, kapulisan, galing din yan sa hanay ng mga hirap. Ihirap po kayo makikita ng na lalo na mayaman. Kaya nga sila pumasok dyan, tinatay ang buhay nila dahil laban sa kahirapan. Yung iba na yung so tinuturing po natin kakampi ang ating mga kasundaluhan at kapulisan, lalong-lalo na sa ating saligang batas. Tinalaga sila bilang protektor ng taong bayan. Kaya nga, yung panawagan ng ating Presidente Duterte, mga kapulisan, mga kasundaluhan, papayag ba kayo na ang presidente natin ay drug addict? Yes. Papayag ba kayo na ang karapatan ng taong bayan sa malayang pananalita ay masusupil? Hindi ba trabaho ninyo bilang protector ng mamamayan na protektahan din ang kanilang mga karapatan? Yeah, kaya naman dahil dyan, tatanungin natin si Giselle. Giselle, make sure naka-off ha yung aming mga tinig. Kasi nag-e-echo tayo, Giselle. Alright, paki-off na yung ang iyong cellphone, alright? Cellphone dito. Ayan, okay. Naka-open dito. Okay, Giselle, how are you? I'm not fine. I'm half paralyzed to my face. Half paralyzed po ko kaya ganito yung sura ko. Nasa Pilipinas ka? Nasa Japan ako. Japan. Kamusta? Anong sentimiento mo sa nangyayari? Gusto niyo, asan ako mag-i-start? Marcos? Senior? Marcos Senior? Ano po yung sitwasyon? Hindi ko alam ba't nag-echo ako. Wait lang, Andaya. Hello? Ayan. I think i-off mo yung yung naka-play. Wala. Naka-off okay, lahat. Sige. Okay, sige. Saan nyo gusto mag-start? Ang tanong ko po sa inyo, or yung ngayon? Hindi, ang tanong ko po sa inyo ngayon, ma'am, masaya po ba kayo sa nangyayaring panggigipit ng Marcos Jr. administration? Hindi. Ako po ay taga-Japan. Kami po dito sa Japan, Duterte supporter. Dati po akong Aquino supporter. Pero po, nung napadebatehan na, ako naman, hindi naman ako ganun katalino, pero debate si Duterte at saka yung kay Noynoy, pinagkumpara ko. Galit po ako kay Noynoy because of the SUP 44. Okay ito po meron pong SUP 44 nagalit po ako. Bakit po ako nagalit? Napanood ko sa FB video yung SUP 44, nagbibideo po sila, 5 sila nagbibideo, mga talagang nagraratrata na po, nagbibideo. Then, ako po ay radio operator sa Pilipinas. So, alam ko po ang coding. Mag-code. Nagbibisaya sila. Kahit konti marunong po sa Bisaya at sa coding. SOS. Kailangan po nila ng SOS. Wala na silang bala. Then, after that, off na yung camera. Then, next morning, dedo na po yung SUP 44. Doon po ako nagalit. Marami pong pera ang nakuha doon na walang alam ang SUP 44 doon na ang tinumbok nilang guerrilla pala ay sobra-sobra na maraming armas. Kung tandaan nyo po yan, Attorney Harry Roque, kung tandaan nyo po yan, doon po ako nagalit. So, napunta po ako sa mga Duterte. Nung nag-ano po si Duterte, doon ko po na yung talino. Yung talino at saka sa drugs. And bakit po ako napunta kay Duterte? Because of my brother, nagpakamatay yung brother ko, he is a user, but not, yung di talaga, di naman addict, self-pity. Nag-self-pity siya. Then, ito nga, bakit ako galit kay Marbil? Marbil. User is not an addict. But my brother is a user. But he killed himself. Sorry po, sa nangyari sa brother niya. Nagpakamatay po yung brother ko. Sabi ni Marbil, user is not an addict. May nagmasaker sa lugar namin. 4 ang pinatay. User din yun. Marbil na mo. Si General Fajardo pa, mali pa yung mga nilalabas sa media.
yung pagsasarado ng pulis, yung minatamaan na babae before si BP Sara nasa loob, siya ay pulis. Ako po ay tatay ko ay pulis. Gusto niyo i-reveal ko po yung Marcos, paano pa ako ay nagre-reveal dito. Sabi na natin, bakit ako nag-aano kay BP Sara? Ako ay nagsasalita dito na anak po ako na inutusan ng isang general na amo ng tatay ko sa Camp Crame Police po ang aking ama na alam po, kilalang kahit si Lacson, kilalang ama ko, na isang manunumba ng Marcos regime. Kaya pag-ingatan nyo si BP Sara, sinasabi ko po sa inyo na kahit ako po may pamilya sa Pilipinas, dahil ang hawak kong pangalan, ginagamit ko sa stream media. So may pamangkin po ako, nagtatrabaho po sa kapulisan. Kaya sila wala pong alam nung panahon na inutusan ang airpot ko. Ipatumba si Aquino Sr. Noon. Tinanggihan po ng airpot ko kasi po dati po siya bodyguard ni Aquino Sr. nung panahon na hindi pa nakukulong si Aquino. Nung time po ng mga yan, mahilig lang po ako talagang, kahit bata po ako, mahilig ako magbasa ng news, nagtatanong ko sa airport. So, madam, sorry to interrupt you. So, yung father niyo ay napag-utusan na itumba si Benigno Aquino? Ay napag-utusan na itumba si Benigno Aquino? Yes. Okay. Ano po nangyari? Hindi sumunod? Ang sinabi niya sa akin, sumunod. Kasi hindi naman money talk that nung time na kung alam money talk kasi siya ang inuutos. Di sana mayaman kami. 'Di ba? Kung money talk. Alam mo kilala ni Lacson ng revelation niyo, ma'am. Pero ang tanong ko na lang sa iyo, ma'am. Papayag ka ba? Ang tanong ko na lang sa iyo, ma'am. Pagpapatuloy ang adik na presidente, Marcos Jr. ang adik na presidente. Ay, naku po, hindi po. Dito po sa Japan, kinukuha po akong informer ng mga bangagerns. Kasi po, sa pinagtrabaho ko, may nagbebentahan dyan. At alam ko yung nakapagtrabaho po ako sa disco club. Diyan po ako nakakita ng zombie, ng humingiwing. Kahit nakaparalyze po ako, kaya ko bang giniwiwing ganyan. Doon po ako nakakita ng ngiwi at saka yung mga droga na sa toilet. Alam niyo yung toilet na mayroong stainless, doon na sila nagsisinghot-singhot. Ayun po, doon po ako nakakita ng droga. Hindi po ako administration. Too much corruption. Galit po ako. Isa din po ako contractor sa Pilipinas sa local mga barangay at SK chairman. Siyempre alam ko yung pag-computation ng mga pangungulit ng mga tao dyan. Kaya naman mga kababayan, talagang nakakatuwa na may mga palangga tayo na nagbibigay ng kanilang sentimiento dito at naririnig natin ang kanilang mga inaing. Kaya with that, thank you so much, Mrs. Estel. Ate, anong panawagan mo sa anak kay Ate, anong panawagan mo sa anak kay sila? Ano po? Pakiulit. Anong panawagan mo sa mga kapamilya mo? Panawagan mo sa mga kapamilya mo sa EDS? Ako po ay nakatutok until morning sa kahit nagla-live po sila yung mga vloggers po, nakatutok po ako sino yung mga vloggers na umiikot na bangag vloggers. Nakita ko, na-spot ko po doon kung sino yung bangag vloggers po. Dalawa po, umiikot-ikot po sila. Yung sa until morning po ako nakasupport po sa kanila lahat ng vloggers doon. Kaya kanina po yung makulisa na sinasabi na sumugo. Hindi po, wala pong lang kaguluhan po sa strike and sa po sila peaceful rally. Wala pong kaguluhan po doon na nangyayari. Everyday po ako nakatutok. Kaya po, ang mga kababayan ko, ako po ay may sakit dito.
gusto ko pumunta sa Pilipinas para po magsuporta po sa Davao kay Tatay Duterte. Kung thank siya you, ay thank you. tatakbo talaga Yes. na so gusto Thank ko you, sumuporta. thank you. Ang ano ko lang po, hindi ko pa alam, namatay nga yung mother ko na hindi ako nakauwi kasi sa sakit ko nga po. So, gusto ko magsuporta talaga. Kahit may sakit ako, kahit pipilitin ko makakuha ng aking ID para makauwi, kahit wala po akong pera, sabi ko nga, kahit matulog lang ako sa kalye. Hindi po okay na sa Japan, may pera po ang lahat ng tao. Ang gusto ko lang sabihin sa gobyerno, isa pa kay BBM yung last will, binudol mo rin ang tatay mo, BBM. Sa last will testament ng tatay mo, hindi mo sinunod na lahat ng tulungan mo, ilan yun numbers na sinabi ng tatay mo doon na binudol mo, hindi mo ginawa. Tulungan ng mga tao. At pati ang nanay mo, binudol mo din. Na hindi ikaw pumayag na ibigay yung last will testament ng tatay mo. Kaya ako'y naniniwala sa lahat ng mga, kasi mahilig ako manood. Papakinggan lahat ng hindi ng mga ano. Si Adjong, ikaw Adjong, hindi kita kilala. Pero napapanood ko, first hearing, second hearing, third hearing. Tingnan nyo, hina-high blood ako sa inyo lahat. Yes.